mga Christian church, may mga Okay lang yan, din po, ate. Okay na po. Okay may na po. mga kapatid din po galing sa Okay na Iglesia po ni yan. Cristo. Pwede po mga Muslim. So lahat po ng sekta, no? Ang layunin po natin ay ano man po yung ating kinaaaniban. Pinahalagahan po namin yung sinasabi po sa Biblia na ang isang tao po ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. So bakit po ba mahalaga yon? Kasi po kung bakit po mahalaga yon, doon po nakasalalay yung kaligtasan natin. Ikalawa, doon din po nakasalalay kung paano tayo mamumuhay sa mundo ng maayos at makabuluhan. Amen po ba? No? So ano po, no, magiging mabiyaya po ang buhay natin kapag tayo po ay may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun po. So ang CCT po, bukod sa mabago ang buhay natin sa espiritual, mabago din yung sinasabi na kalagayan natin, no? Kasi po, isa sa mga itinutulong po ng CCT ay magpautang sa mga kababayan natin na mga nagdinegosyo, maliliit na negosyo man, microfinance. Alam po namin na marami ng kooperatiba, no? At sikat nga ang kooperatiba ng San Jose. Pero ang wala lang po sa mga kooperatiba na nandito na sa ating bayan ay ang CCT po ay ang uniqueness po, yung pagkakaiba natin mga kapatid ay pinatitibay natin yung mga kapatid natin, yung mga atit kuya sa pamamagitan ng spiritual na buhay. Amen po ba raw, no? So spiritual po yung pinahalagahan natin dito, no? Kasi po doon nakasalalay ang biyaya po, no? Para pagpalain ano man yung ating negosyo, ano man yung ating kabuhayan, ano man yung kalagayan natin, magiging pong matatag tayo at lalakas po tayo. So ito po yung mababasa po natin sa aklat po ni Pablo, no, sa kanyang sulat po. Basahin ko po yung yung sinasabi po ni Pablo po, no, kay Timoteo sa sa unang kabanata, ikalawang sulat ni Pablo. Ito po yung mababasa natin sa talatang 9. Ito po yung nasusulat. Ang sabi po, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Okay, sabihin nga po natin, layunin. Layunin. Ayan, so, sa Biblia po, may mababasa tayo, no, na layunin ng Diyos. Ang layunin po ng Diyos, sabi po ng Biblia sa atin, particular po sinabi ni Apostol Pablo to, no, na ang bawat tao ay maligtas. No? Sabihin nyo nga po kaligtasan. Kaligtasan. Ayan, so, di ba ang tao po ay may tatlong meron tayong tatlong aspeto, no? Yung tinatawag nating katawan, ito po, no? Yung ating katawan. May tinatawag tayong kaluluwa, no? Yung hindi nakikitang aspeto natin, at yung espiritu, yun yung buhay natin, no? So, ang tao po ay may katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Yung katawan natin, ito yung nakikita, tama ko ba? Yung kaluluwa, yun yung hindi nakikita, no? Yun yung ating isipan, yun yung ating nararamdaman, no? Yung espiritu po, yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, no? Kung bakit mayroon tayong kamalayan, bakit tayo nakakapag-isip. Pero pag namatay ang katawan, may sinasabi sa Biblia na ang espiritu na nasa atin ay bumabalik sa Diyos, no? May ganun pong sinasabi ang kasulatan. Ngayon po, ang binibigyan po natin ng halaga, yung sinasabing kaligtasan. Ano ba yung ililigtas ng Diyos? Unang-una po yung kaluluwa natin. Kasi may sinasabing mga kapatid doon sa Bible na ang layunin ng pananampalataya ay maligtas ang ating kaluluwa, no? May sinasabi po sa Biblia na kung bakit tayo may pananampalataya para maligtas. Yung iba po kasi ganito, no? Bigyan ko po kayo ng mga kapatid, no? Bigyan ko kayo ng idea dito, no? May mga tao po kasi na sumasampalataya dahil meron lang silang hinihingi sa Diyos. Ganun po, mga personal na bagay. Ganun po, no? Pero alam nyo po, ginamit man natin ang pananampalataya para makinabang tayo, hindi pa rin tayo makikinabang sa huli. Bakit po? Kasi may nakalagay sa Bible, mga kapatid, no, na ang pananampalataya po, ang pinakalayunin ng Diyos para ang tao po ay maligtas, no, mula sa kasalanan, no. Yun po ang layunin ng Diyos diyan. Kaya po may pananampalataya.
Kaya yung iba, tingin nila sa pananampalataya ganito. Bakit kami pananampalataya? Kasi para po magamot yung sakit ko. Okay naman po yun. Bakit ka sumasampalataya? Kasi humingi ako ng tulong sa Diyos. Mga ganun po, no? Ibig sabihin po, sumasampalataya sila sa mga bagay na tinatawag nating, no, pangsamantala. Pero ang hindi natin nakikita, kaya may pananampalataya para ang tao po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Yun yung hindi hinihingi ng marami, mga kapatid, no? Ayaw, kumbaga po, sa kanila ang pananampalataya para lang may mahingi. Pero hindi nila hinihingi yung pinakamahalaga. Alam niyo po sa CCT, mga kapatid, no, ang nais po natin ay ang tao po ay magkaroon ng kaalaman sa buhay na walang hanggan, no? Kaya po, tingnan niyo po sabi po ng Bible sa atin, mga kapatid, sa mga Kristiyano po ito sinasabi, no, sa lahat. Ang sabi, ang nakalagay, na siyang sa atin ay nagligtas at tumawag. Ibig sabihin po, kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya dahil tinawag tayo ng Diyos. Ano yung kanyang layunin? Bakit niya tayo tinawag? Para maligtas. Bakit kailangan akong iligtas? Kasi sabi ng Bible, ang tao ay nasa kasalanan, no? Mga kapatid, tingnan niyo po ito kung bakit ang mundo po ay nasa miserableng kalagayan, no? Alam niyo ho ba ang dahilan ng lahat ng problema sa mundo? Isang bagay lang po 'yan. Alam niyo po kung ano? Ang tao ay nasa kasalanan. Tama ho ba? 'Di ba? Nabubuhay ang tao sa kasalanan, no? Lahat ng sabi nga walang tao sa mundo na hindi nagkasala, no? Maliban sa isa. No? Kaya po, lahat tayo ay sabi nga may mga tao na maraming pera, marami silang kabuhayan, mga kapatid, tandaan nyo to. Pero hanggat ang tao ay nasa kasalanan, marami ka man pera, malusog ka man sa pisikal, sa bandang huli, papunta ka pa rin sa kapahamakan. Yung po ang totoo, no? No? Nasa iyo man lahat ng bagay sa mundo. Pero kapag wala tayong relasyon at koneksyon sa Diyos, ang sabi po sa atin, kapahamakan din po ang tunguhin natin. Kaya, alam niyo po, maganda ang CCT. Alam niyo kung bakit? Ang CCT po kasi, bukod sa tinutulungan tayo sa kabuhayan, sa mga pautang at sa anumang mga praktikal na bagay, ang isa sa mga tulong na binibigyan namin ng halaga, ang tao po ay magkaroon ng kaalaman sa Diyos. No, yun po yun, no? Yun yung mahalaga kasi sa amin, mga kapatid, no? Kasi pag tayo po ay nasa Diyos, alam niyo po kung ano mangyari, no? Pag tayo ay nakakonekta sa Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Alam niyo po, ang biyaya po ng Diyos ay isa sa atin. Amen po ba, no? Hindi po mauubos ang biyaya. Alam niyo po, may kwento nga sa Biblia, no, na may babae na namatayan ng asawa, no? Namatayan siya ng asawa. Ang problema ito, noong araw po, pag wala ka ng asawa, noong araw ang naghahanap buhay kadalasan ng lalaki. Ano pong mangyayari? Pag nawala na yung naghahanap buhay sa isang tahanan po, ano pwedeng mangyari? Para nanghihina na Tama ate, no? So ang nangyari, may natira na lang sa kanya yung langis, no? May isang langis siyang binibenta, pero kukunti na lang. Sabi niya, eto na yung ibebenta ko na to kasi sabi niya, eto na yung huling kakainin namin pag nabenta ko to. Alam niyo po, no? Salamat sa Diyos kasi may dumating na propeta. No? Ang pangalan niya Eliseo. Nang dumating ang propeta, ang sabi, sana tulungan ako ng Diyos mo. Kasi namatayan ako ng asawa. Mayroon kaming negosyo, pero kukunti na lang. Ito na yung huli naming maibibenta. Matulungan kaya kami ng Diyos? Alam niyo, sabi ni Propeta Eliseo, sabi niya ganito, may mga kapitbahay ka ba sa inyo? Marami po. O ganito, yung mga kumari mo, puntahan mo. Tinan niyo po ito manalangin ka, sumampalataya ka sa Diyos. Hiramin mo lahat ng lalagyanan nila. Hiramin mo lang, no? Ipunin mo sa bahay mo, at yung langis na hawak mo, ibuhos mo doon sa mga nahiram mong mga lalagyan. Alam nyo, ang ginawa ng babae, tinan nyo ba, kukunti lang yung langis niya, di ba? Nanghiram siya ng mga lalagyan. Binuhusan niya ng langis. Alam nyo po, lahat ng lalagyan ng puno. Mga kapatid, di ba konti na lang yon? Pero, yung natitirang langis na nasa kanya, ibinuhos siya sa lalagyanan na nahiram niya. Na puno lahat ng hiniram niya, puno ng mga langis. Himala. Di ibig sabihin po, marami siyang mabebenta. Sabi ni Eliseo, lahat ng tapayan na nahiram mo, sabi sa kanya, no? Ibenta mo lahat yan. No? At lahat ng nabentahan mo, gamitin mo sa hanap buhay nyo. Alam nyo po, di ba maliit lang yung langis na yon? Nung ibuhos yung pinakahuli, may natira pa. No? Nakabenta siya. Mga kapatid, tandaan nyo nagkaroon siya ng maraming pera. Nabenta niya lahat ng langis, lahat ng kanyang nahiram na puno.
Nagulat yung babae. Sabi ng babae, may nangyaring milagro po, no? Hindi nawala yung langis na hawak ko. Sabi ni Propeta Eliseo, gawa yan ng Diyos. Diyos ang may kapangyarihan para gawin yan, no? Magpasalamat ka sa Kanya at sana yung mga anak mo ay pagpalain. Alam niyo po, yun din yung sinasabi po namin, mga kapatid, no? Na kapag tayo po ay nasa pagtawag ng Diyos, na tinawag niya na tayo, at tumugon tayo ng pananampalataya, konti man yung pondo natin. Tama ko ba? Kahit maliit lang po yan. Pag pinagpala po ng Diyos yan, hindi po tayo mawawalan. Kahit kakaunti lang ang mayroon sa atin. Kapag may blessing ng langit, may biyaya po yun. Kaya naalala nyo, ang Panginoong Jesucristo, di ba? Nagpakain siya ng 5,000. Ilan lang yung tinapay? Sabi ng Biblia, 5 tinapay, iilang isda. 2. Pero, anong nangyari? Sa iilang isda tinapay, nakakain po ba yung 5,000? Yes. Opo, no? Sobra pa. Pinaghati-hati lang ng Panginoong Jesucristo at nakakain lahat. At ang sabi niya lang doon, kaya bakit dumami? Sabi niya, Ama, salamat po sa biyaya niyo. Alam niyo po, kapag nakakonect ka pala sa Diyos, no? At tayo po ay tutugon ng may pananampalataya, kahit konting bagay na nasa atin ay lumalaki po, lumalago. Kaya mga kapatid, nawa po, no, mabuhay yung faith natin. Amen po ba, no? Nanawa, huwag tayong manatili na ang buhay natin ay ano lang, no? Sabi nga natin, makataong pag-iisip. Mahalaga po na magkaroon tayo ng spiritual na unawa. Kasi mga kapatid, ang mga pagpapala po ng Diyos ay nakakonekta sa mga bagay na spiritual. Amen po ba ron, no? Kaya sabi po sa atin, pakinggan niyo po ang sabi, ang layunin ng pananampalataya sa atin ay para tayo po ay maligtas. Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos. Isang bagay po, no, na mababasa natin mga kapatid, no, sa sinabi po sa atin ng Biblia. Tingnan niyo po ito, no, yung napakinggan niyo kanina, sabi rito, tinawag tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ito ang sabi. Sabi rito, hindi ayon sa ating mga gawa. May nakalagay po dito, no? Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi anong sabi? Kundi ayon sa kanyang layunin at biyaya buhat pa ng una. Okay. Sabihin nyo nga po, biyaya ng Diyos. Sabihin nyo po, biyaya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid kung bakit mahalaga ang biyaya? Sabihin nyo nga po ulit, biyaya. Biyaya. Ano po yung pagkakaalam nyo pag sinabi po natin biyaya? Ano po yung nasa isip nyo po pag sinabing biyaya? Ganito yan ate, no? Ang biyaya po ganito. Ate, ano ang kailangan nyo ngayon? Ngayong araw? O kaya sa buong taon, anong kailangan nyo? Sige po, sabihin nyo. Hindi po, isang bagay na partikular. Sa palagay nyo po, sa pamilya nyo, ano yung kailangan nyo ngayong taon, 2025? Sabihin nyo po, sige po. Pera, pagkain. Okay, ganito. Ang biyaya ganito. Alam nyo na yung budget nyo sa buong buwan, kung magkano. Para masustain nyo yung pangbayad, kuryente, tubig, pagkain. Magkano ang gastos nyo sa buong buwan? Alam nyo na. Alam nyo na lahat. Okay, ganito. Pag biyaya ganito, di ba kadalasan, para may pambayad tayo ng kuryente, tubig at pangmatrikula ng mga apot anak, anong dapat gawin? Ano pang dapat gawin? Magtrabaho. Di ba ganon? Alam niyo po ang biyaya ganito. Kailangan mo ng pera at kuryente, di ba? Pera, pambayad ng kuryente, tubig. Ang biyaya ganito. Hindi mo pinaghirapan, hindi ka nagtrabaho. May dumating na tao, binigyan ka ng pera, sabi sa'yo, ito na yung pambayad ng tubig at kuryente ng buong taon. Ito na rin yung pangmatrikula ng mga anak mo. Ito na yung pangpagkain nyo. Binigay ng Diyos yun nang wala kang effort. Naintindihan niyo po? Yung po ang biyaya, no? Ang biyaya po ganito mga kapatid. Naintindihan niyo po ba? Ang biyaya po, binigay ng Diyos sa atin nang hindi natin pinaghirapan. Regalo. Naintindihan niyo po, no? Regalo, Yun, kumbaga. ganun po ang tinatawag na kaloob ng Diyos, no? Regalo. Ibig sabihin po, binigay ng Diyos yan na wala kang ginawa. No? Kaya ang sabi ng Bible sa atin, malinaw na Pagtanggap lang ang opo, kailangan. ang sabi sa atin, nang dumating si Kristo, hindi ito ayon sa gawa ng tao. Sabi po kundi ito ay layunin at biyaya ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan natin at yung natanggap nating biyaya sa Diyos, hindi mo pinaghirapan yan, kundi ibinigay sa iyo ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig sa iyo at layunin niya. Ibig sabihin po, wala kang ginawa. No? Alam niyo nang mamatay si Kristo, wala naman tayong ginawa doon tama ba? Di ba sabi ng Bible, ang nakalagay, namatay
si Kristo, ipinadala ng Ama, sabi, para sa kaligtasan natin. Ibig sabihin po, wala kang, kumbaga po, wala kang bahagi, no? Wala kang inambag nang dumating ang tagapagligtas, no? Hindi mo iniligtas ang sarili mo, no? Kaya ka naligtas kasi sumampalataya ka, di ba? Sa ipinadala po ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, isipin niyo po ito, no? Sabi ng Bible sa atin, tinawag tayo. Ibig sabihin, kaya tayo tinawag para magkaroon tayo ng pananampalataya. At bukod dyan, mga kapatid, ito yung maganda rito, para magkaroon ka ng relasyon kay Jesus, no? Yung po ang sabi ng Bible, no? Ito po, no? Gusto ko lang pong basahin sa inyo yung huling talata, mga kapatid, no? Tungkol sa sinasabing pagtawag ng Diyos sa atin, no? Ito po, pakinggan nyo to, mga kapatid. Sabi rito ng Bible, gusto ko pong mabasa ito, at alam ko po, ang Biblia ang hawak ko ay hawak ito ng lahat ng relihiyon, no? Mapa-INC, magpasaksi ni Jehovah, sa saksi ni Jehovah, iniiba nila, no? Pero sa lahat ng Kristiyano po, no, ito yung ating mapapakinggan. Sabi rito, ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon, datapat ngayon ipinahayag sa kanyang mga tinawag, na sa kanila, minagaling ng Diyos na ipakilala ang mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sino ito? Sabi rito, ito'y si Kristo na nasa inyo, pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Nakalagay po sa Bible, no? Si Kristo na nasa inyo, pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Ibig sabihin po, mga kapatid, no? Ang pananampalataya po pala ay kaloob. Sabihin nyo nga po kaloob. Kaloob. Ibig sabihin po, hindi ito pinaghirapan ng tao. Kusang ibinigay ng Diyos sa atin, sinampalatayanan natin, para si Kristo ay maging sa atin siya. No? Ibig sabihin po, para ang biyaya dumating sa tao, kailangan sampalatayanan natin si Jesus Christ. Amen ba mga kapatid? No? Pag ang pananampalataya po kay Kristo, sabi ng Bible nakalagay, minagaling ng Diyos na ipakilala ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa kalagitnaan nyo. Ibig sabihin po, ito po yung biyaya na kailangan natin. Si Kristo ay nasa atin. Mga kapatid, pag nangyari na po yun, alam nyo po, hindi po mauubos ang biyaya sa atin. Amin po ba, mga kapatid? No? Hindi po mauubos. Kasi po, nasa atin si Kristo no? Tayo ay connected sa Kanya. Yan po ang gusto ng CCT mangyari sa ating mga kababayan, no? Ano man po yung kinaaaniba natin, ang mahalaga, may relasyon tayo sa Panginoong Jesucristo. No? Kaya may tanong po ako sa inyong mga kapatid, no? Sa palagay niyo po ba tinawag kayo ng Diyos? Sa palagay niyo po? Andito sila eh. Okay po. Dahil sa palagay niyo rin po ba may layunin ang Diyos sa atin? Amen. Kung bakit po tayo tinawag? Oo. Amen po, no? At ano po yung layunin niya? Ano po yung gusto niya sa atin? Tayo po ay, ano po? Anong mangyari po? Maligtas, mga kapatid, no? Pag dumating na yung panahon ng kanyang pagtawag, mapunta tayo sa kalangitan. Ikalawang bagay para ang buhay natin sa mundo ay maging makabuluhan, magiging mabunga tayo, magiging mabiyaya. Ibig sabihin po, daluyan ka ng pagpapala. Amen. Gusto niyo ho ba yon? Maging daluyan kayo ng pagpapala? Amen. No? Yes. Gusto niyo ho ba na darating ang araw, tayong mga partner sa CCT ay hindi lang tayo umuutang, kundi nagpapautang na. Kasi marami ng biyaya bro O di ba, no? Oh, ikaw na nagpapautang kasi no? Kumbaga pinagpala ka Ganun yan, di ba? Pag umaapon ng biyaya, anong gagawin mo sa pera? Siyempre, ipangtulong mo rin sa iba. So mga kapatid, yun po ang nais natin, no? Ang pagtawag po ng Diyos para maligtas tayo, no? Magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi po, kasama po sa pananampalataya ang pag-unlad sa buhay, no? Para umunlad yung ating kabuhayan, kailangan po may relasyon tayo kay Kristo. So Amen. yun po yun. So, may tanong po, mga kapatid, pwede pong magtanong, pwede pong kung may nais po kayong linawin, pwede po. Sige po, okay lang po. Mayroon po. Pray ka muna. Okay, pray tayo, mga Pray na kapatid. muna. Sige, dalangin namin, Ama, pagpapalaan niyo po ang aming mga ate sa CCT. Salamat po na may mga kapatid po kami nang galing sa iba't ibang relihiyon, pero iisa lang po ang aming nais, silang lahat ay pagpalain nyo at magkaroon ng relasyon kay Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Tanong. So, may tanong po mga kapatid.